Nagsimula ang lahat sa Eberstein sa kwento ng mayabang na matanda. Isa siyang matanda na one-star magic lang ang alam, pero sa sobrang yabang niya ay nagpapakilala siyang archmage. Napakasama ng ugali niya kaya talagang nagagalit siya sa mga batang naglalaro at nagbibiro. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nauwi sa pag-aaral ng mahika ang bida natin mula sa matanda. Wala namang malalim na rason para doon. Kailangan lang talaga ng matanda ng alagad at kailangan naman ng bata ng kaalaman. Habang nag-ensayo, nakabisado ng bata ang daloy ng mana sa ilalim ng pagbabantay ng matanda. Gumawa siya ng palaso mula sa mana na ikinagulat ng matanda. Kaya hindi na nakapagtataka na naging one-star mage siya sa loob lang ng isang taon. Ikinuwento ng matanda kung paano naaabot ng ilang dugong bughaw ang 3-star rank bago pa man sila tumuntong sa tamang edad. Nagbabala siya na ang isang tulad niyang may mababang antas ng dugo ay babagsak sa pader ng 2nd-star rank. Sa madaling salita, inisip ng matanda na lahi ang lahat at paulit-ulit na sinabi sa bata ang hindi matitibag na pader sa pagitan ng mga maharlika at karaniwang tao. Itinuring ito ng bata bilang paghahangad sa mga bagay na hindi mismo maabot ng matanda. Pagkatapos ng napakahabang gabi, pagbalik ng bata sa tinutuluyan nila kinabukasan, nakita niyang patay na ang matanda. Puno ng pasa ang buong katawan niya na parang binugbog. Inisip ng bata na malamang ay nabugbog siya pagkatapos makipag-away kung saan. Nalaman din niya kinalaunan na binugbog hanggang mamatay ng mga gwardiya ang matanda dahil nagtangka itong magnakaw ng 2-star magic book sa bodega. Pero hindi na nalaman ng mga tao kung bakit gagawin iyon ng isang matandang walang ambisyon. Laging idinidiin ng mayabang na matanda ang lahi, pero sa kasamaang palad, hindi pwedeng maging dugong maharlika ang bata dahil sa simula pa lang, hindi siya tao sa mundong ito. Pagkalipas ng 4 na taon, lumitaw si Katya Flamehart. Siya ang dating binibini ng bumagsak na Viscount House at isa siyang 3-star mage, kaya maraming grupo ng mga mersenaryo ang naghahanap sa kanya. Kumuha siya ng mga misyon habang nananatili sa Eberstein at tinuruan ang bata na kasama rin sa grupo ng mga mersenaryo at gumagamit ng 1-star magic. Isang araw, sinabi niya rito na may talento siyang umangat, pero ang sobrang kasakiman ay makakapagpaantala sa kanyang mga tabumpay. Nang mangako itong tatandaan iyon, inutusan siya nitong ipikit ang kanyang mga mata at damhin ang mana. Sa pagbabantay niya, ginawa ng bata ang inutos sa kanya. Napansin ni Katya na malakas at matatag ang taglay niyang mana. Pero pagdilat ng kanyang mga mata, ang daloy ng mana ay nagdulot ng malalakas na pagsabog sa paligid. Habang natataranta ang lahat, hinawakan siya ni Katya at kinalagkad palabas. Naging alerto ang iba pang mga adventurer dahil sa tunog ng pagsabog, pero kalmadong dinala ni Katya si Derek sa isang eskinita na ikinalito ng husto ng bata. Sinabihan niya ito na sensitibo ang mga maharlika sa kanilang mga pribilehiyo at ang mahika ang pinakamataas na pribilehiyo sa lahat. Itinuturing na biyaya ang natural na kapangyarihan pero para lang iyon sa mga dugong bughaw. Napakadalang na umabot sa 3-star rank ang mga karaniwang tao kahit ialay pa nila ang buong buhay nila sa mahika. Ipinaliwanag niya na ang ginamit ni Derek ay isang 2-star confusion type spell na tinatawag na auditory hallucination. Kaya naging 2-star mage si Derek sa edad na 14. Kahit pagkatapos nyon, sinasama pa rin siya ni Katya, nagtuturo ng iba't ibang spell, at minsan ay nagkukwento tungkol sa mataas na lipunang dati niyang kinabibilangan. Pagkalipas ng 1 taon, umalis siya matapos imbitahan ng isang konde para maging pribadong guro. Pamilya ito ng Margrave ng Elvester, isang tao na kahit ang Grand Duke ng kapital ay hindi basta-bastang makakabangga. Isa itong alok na hindi matatanggihan ni Katya dahil ang maging guro sa mahika para sa ganoong klaseng maharlika ay isang malaking biyaya para sa kahit na sino. Gayunpaman, nag-iwan siya ng 2-star magic book bilang regalo kay Derek at ginamit niya ito para makakuha ng maraming kakayahan. Nakabisa rin niya ang ilang spell sa pamamagitan ng sariling pag-aaral sa edad na 16 at wala siyang balak na huminto lang doon. Kinuwento sa kanya ng boss niya ang tungkol sa misyong ipinadala ng pamilya ni Grand Duke Duplain, pero agad na nagduda si Derek dahil bakit naman sila pipiliin ng isang maharlikang pamilya. Pero walang pakialam ang boss dahil gumagastos ng mga gintong barya ang mga Duplain na parang tubig lang at magkakaroon sila ng koneksyon sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa isa sa mga dakilang pamilyang maharlika. Nang magtanong si Derek tungkol sa trabaho, sinabi ng lalaki na kailangan lang nilang puksain ang ilang halimaw sa labas ng teritoryo ng Grand Duchy. Nakaramdam si Derek ng kahina-hinala, kaya nagpasya siyang ipaubaya na lang ang trabaho sa iba. Nang magpumilit ang boss niya, pinaalalahanan siya ni Derek na hindi siya gumagawa ng mga kaduda-dudang bagay. Sinabi ng boss sa kanya na kailangan nila ng mage, isang bihirang tao sa mga grupo ng mersenaryo. Gayunpaman, determinado si Derek na huwag makisali. Pero binigyan siya ng boss ng isang gintong barya bilang paunang bayad at nangako ng malaking pabuyang naghihintay pagkatapos ng misyon. At ganoon na nga, nakatayo si Derek sa harap ng 3 kahina-hinalang tao na pinakilala sa kanya bilang mga kliyente. Tiningnan ng mayordomo ang binatilyo at nandiri dahil ibibigay ang misyon sa isang bata. Ipinilit ng boss na magaling talaga si Derek, pero hindi nakikinig ang seryosong matanda.
Pagkatapos ay may ibinulong ang katulong sa kanya at pareho silang tumingin sa nakatalukbong na babae sa tabi nila. Sa wakas, nagdesisyon silang seryosohin si Derek. Sa Grand Duchy ng Duplain, pinaghahati ni Derek ang mga goblin na parang naglalaro lang at matalim na tinitigan ang mga mababang nilalang na parang binastos siya ng mga ito. Pagkatapos gamitan ng lightning magic, inabisuhan niya ang dispatch officer na tapos na ang misyon. Tumingin ang tatlo sa kanya nang may pagkamangha, bilib na nakahuli siya ng ganoong karami sa maikling oras. Pagbalik sa inn, nagalit ang isang babaeng nagngangalang Pauline kay Derek dahil naging aso siya ng mga maharlika. Sinubukan siyang pakalmahin ng boss sa pamamagitan ng pagbanggit sa halaga ng bayad, pero tumanggi siyang tumanggap ng kahit magkano para lang itapon ang dangal nila at gumapang sa pagitan ng mga binti ng isang maharlika. Hula niya na isa pilak na barya lang iyon, pero nang sabihin ng boss na isa gintong barya iyon, nagningning ang mga mata niya at naging sabik siyang gumapang sa pagitan ng mga binti ng kahit na sino. Natatarantang itinuwid siya ng boss na hindi kasama sa misyon ang paggapang sa pagitan ng mga binti. Nang tumahimik na si Pauline, sinabi ni Derek sa boss na wala namang espesyal sa misyon. Pera lang ang mahalaga sa boss, pero sinabi sa kanya ni Derek na nagsisinungaling ang tatlong kliyenteng iyon. Paliwanag niya na ang isang dispatch officer ng pamilyang Maharlika ay dapat naghahanap ng tatlong bagay, kabataan, lakas, at kakayahan sa pakikisalamuha. Pero mismong ang lalaki ay wala ni isa sa tatlong iyon, at ang babaeng nagsabing katulong siya ay may sobrang linis at kinis na mga kamay. Sasabihin sana ni Derek ang tungkol sa apprentice inspector, pero pinaalalahanan siya ng boss niya na mga mersenaryo sila na hindi na kailangang alamin pa ang tungkol sa kliyente. Sumang-ayon si Derek dahil tama ang boss niya. Sa malupit na mundong ito, ang mabuhay lang ang mahalaga. Kinabukasan, tinapos ni Derek ang trabaho niya sa Duchy, at tiniyak sa kanila na hindi na magpapakita ang mga goblin doon sa lalong madaling panahon. Natuwa ang kliyente at binigyan sila ng 2 gintong barya, kaya nasabik ang boss at nagsimulang guluhin ang buhok ni Derek. Sumingit ang seryosong matanda sa pamamagitan ng pag-ubo at inalok si Derek ng panibagong misyon. Habang nagulat ang parehong mersenaryo, sinabi ng matanda na makakatanggap sila ng 15 gintong barya para sa misyon. Nang tanungin niya ulit si Derek, pumayag ang binatilyo na gawin ang trabaho. Kaya nakarating sila sa mansyon ng Duplain. Excited ang boss sa bagong trabaho sa malaking mansyong ito, at naging palagay pa ang loob sa matanda. Gayunpaman, nagpakilala ang matanda bilang si Delon, ang punong tagapamahala ng mansyon ng Grand Duke. Pinoproseso pa rin ng dalawa ang impormasyon nang magpakilala rin si Katrina, ang punong katulong ng lugar. Sa wakas, nataranta ang boss at nagsimula na ring magpakilala, pero tumango lang si Derek habang isinasapuso ang impormasyon. Sumunod naman nilang pinanood ang pagbaba ng babae sa karwahe at nag-alis ng kanyang talukbong, kaya napasinghap saglit si Derek. Nagpakilala siyang isalin Duplain at inalok si Derek na maging guro sa mahika ng kanyang nakababatang kapatid na si Diala. Nagulat si Derek na inaalok siya ng posisyon bilang guro sa mahika ng isang maharlikang binibini. Sa lupain ng Duplain, galit na pumasok si Reg sa silid ng Grand Duke na parang buhawi ng mga reklamo, at agad na pinuna ang bagong kinahihiligan ni Diala na pananakit ng mga alipin. Sinubukan siyang patigilin ng Duke, pero hindi magpaawat si Reg, mas maingay pa sa sirang speaker sa isang party. Si Valerius, ang nakatatandang kapatid at boses ng katwiran, ay pinagsabihan si Reg na kumalma at hinaan ang boses, pero matindi ang pagtutol ng binata. Mismo nang sumisigaw siya, ipinipilit sa kanilang ama na tapusin ang mga kalokohan ni Diala sa lalong madaling panahon. Si Valerius, nasawang-sawa na sa drama, ay inutusan si Reg na umalis, pero hindi siya pinansin ni Reg, at idiniin na wala ng pag-asa si Diala, habang ipinipilit na si Isalin ang tunay na pambato nila, kaya baka oras na para pabayaan na si Diala. Sumingit na sa wakas ang Duke, pinaalalahanan si Reg na hindi siya ang nasusunod dito, pero sadyang matigas ang ulo ni Reg na nagmungkahi pa na ipadala ang bunsong kapatid nila sa isang monasteryo na parang wala lang. Ang Duke, na halatang punong-puno na, ay ibinagsak ang ulo nito sa lamesa na parang nagbagsak ng mikropono, at ipinaalala kay Reg kung sino ang tunay na may kapangyarihan sa dramang ito. Kahit pa, hindi nagpatalo si Reg, at sinabi sa kanyang ama na may pagpipilian ng darating gusto man niya o hindi. Matinding rebelyon ng isang kabataan. Sa kanilang paglalakad, kinausap ni Isalin si Derek nang may bahagyang kalungkutan, at tinanong kung narinig na niya ang tungkol sa kanyang kapatid. Inamin ni Derek na pangalan lang siya sa family tree ng mga Duplain para sa kanya, na medyo ikinalungkot ni Isalin. Gusto niyang ipahiwatig na si Diala ang malaking lihim ng pamilya na walang gustong pag-usapan, na parang nakakahiyang pinsan sa isang reunion. Pagkatapos ay nakasalubong nila sina Valerius at Reg. Formal at magalang na nagbasyan sina Valerius at Isalin, pero umalis din agad si Valerius dahil may iniindang sugat si Reg, na malamang ay dahil sa kanyang pinakabagong pagmamaktol. Si Derek, bilang tahimik na tagamasid, ay pinanood ang magkapatid at ang kanilang lumuluhang katulong na parabang nanonood siya ng reality show. Sa opisina ng Grand Duke, ipinakilala ni Isalin si Derek bilang guro sa mahika na dinala pa niya mula sa Eberstein para mamahala kay Diala.
Ang reaksyon ng Duque ay kawalan ng interes, na parabang in-swipe left ang profile ni Derek. Nagpa siya si Isalin na umalis na, pero tinawag ng Duque si Derek para manatili. Nang silang dalawa na lang, sinuri ng Duque si Derek, at nagkomento sa kanyang kabataan saka nagtanong tungkol sa kanyang kakayahan sa mahika. Sinubukan ni Derek na magyabang ng kaunti, at sinabing kaya niyang gumamit ng first-class magic pero natawa lang ang Duque at sinabihan siyang itigil ang pagpapanggap na mapagkumbaba. Ang pagpapakumbaba ay hindi laging isang bertud, lalo na sa harap ng isang fifth circle mage na tulad niya. Humihingi ng tawad si Derek dahil nagkunwari siyang kalmado, na pagtantong hindi ubra ang pagpapakumbaba rito. Napansin din ng Duque na hindi mukhang guro ng mahika ang kasuotan at edad ni Derek. Kaya inamin ni Derek na isa siyang mersenaryo. Hindi na gaanong nagtanong ang Duque dahil si Isolin ang pumili sa kanya at binigyan niya si Derek ng pahintulot na makapasok sa villa kung saan tumutuloy si Diela. Si Derek, na palaging prangka, ay sinabing isa siyang mersenaryong tinatapos ang trabahong binayaran sa kanya. Ang kasalukuyan niyang misyon ay turuan ng mahika si Diela at tulungan siyang makaangat sa lipunan na parang isang profesional. Sinabi ng Duque na halata naman iyon, pero iginiit ni Derek na may seryoso siyang pabor na hihilingin tungkol sa misyong iyon. Samantala, muntik nang matamaan ang isang maid ng lumilipad na platong ibinato ng isang sutil na bata na tila nag-o-audition para sa pinakanakakainis na papel sa kwentong ito. Kinakabahang humingi ng tawad ang maid, pero lalo pang pinagalitan ng sutil na bata at nagbantang magbabato pa ng mga plato, kaya nanginig sa takot ang maid dahil seryoso talaga ang mga bantang iyon. Balik sa drama ng mansyon, kinuwestiyon ng isang lalaki ang pagpili ni Isolin kay Derek, na ipinupuntong napakaraming dekalidad na guro sa mahika ang nakapila sa pamilya na parang may Black Friday sale. Ipinaliwanag ni Isolin na sinubukan na nila ang lahat ng sikat sa buong kontinente, at lahat sila ay pumalya, kaya kailangan niyang maging malikhain. Isa pa, kahit na mersenaryo si Derek, alam niya kung paano umaktong parang maharlika. Nakakagulat, di ba? Ipinunto ng lalaki na ang guro ni Derek ay isang bumagsak na maharlika na minsang naranasan ang karangyaan, kaya naman maganda ang kilos ni Derek. Pero ibinunyag niya ang matinding katotohanan. Si Derek ay isang batang kalye na nagpakahirap bilang mersenaryo bago pa man niya magawang mag-isip ng maayos. Kagandahang asal at kabaitan. Wala. Nakaligtas ang lalaking ito dahil sa matinding lakas ng loob at diskarte sa kalye. Sinamahan ng mayordomo at maid si Derek sa kwarto ni Diala kung saan siya kumatok pero walang sumagot, kaya pumasok na lang siya at nagpakilala. Si Diala, ang reyna ng kamalditahan, ay sinabihan siyang lumapit. Nang lumapit siya, binuhusan nito ang kanyang mukha ng maruming tubig na parang nagpapakontest, pero mas mukha itong contest ng pagbababoy sa guro. Tinawag niya itong daga sa imburnal at hindi guro, tapos umakyat sa silya para buhusan pa siya ng maruming tubig para lang ipaalala kung saan siya galing. Nanatiling tahimik si Derek, na lalo lang nagpalakas sa yabang nito. Sinimulan niya itong sipain na parang punching bag, minumura dahil sa pangangahas nitong tumitig sa kanya. Pagkatapos ay binato pa niya ito ng mabaho niyang sapatos, bakit hindi diba, at ipinagmayabang ang kanyang mga paa habang tinuturuan siya tungkol sa antas sa lipunan. Kakaibang pagpapakita ito ng kapangyarihan na may matinding kakaibang trip sa paa. Naiwang nag-iisip ng malalim ang Duque, pinag-iisipan ang sinabi sa kanya ni Derek. Napagtanto ni Derek na hindi madaling ayusin ang problema ni Diela at tinanong ang Duque, na baliw sa anak, kung gaano kalaking otoridad ang ibibigay nito para maapula ang apoy na ito. Gamit ang otoridad na yon, naubos ang pasensya ni Derek at sinampal si Diela sa mukha. Isang kilos na sobrang hindi inaasahan kaya labis siyang natakot. Malinaw na ngayon lang ito nangyari sa buong buhay niya. Inutusan niya itong tumayo dahil hindi pa tapos ang leksyon. Mga 3 taon na ang nakalipas, tinanong ni Derek si Katrina tungkol sa pagtuturo sa isang pasaway at walang utang na loob na estudyante. Ang sagot niya ay masyadong perpekto, na subukang unawain ang bata, arugain, at tanggapin. Nang sabihin ni Derek na masyado itong idealistiko at magtanong tungkol sa isang estudyanteng hindi na madadaan sa kabaitan, sinabi ni Katrina na kung hindi na maabot ang estudyante sa pamamagitan ng pag-unawa at pagpapasensya, kailangang humanap ng ibang paraan para magsimula. Ang pinakamabisang paraan niya ay itanim ang takot sa kanyang mga estudyante. Nalilito pa rin si Diela kung bakit siya sinampal, pero inutusan siya ni Derek na pakitunguhan ang iba ng may konsiderasyon at respeto. Lumaban siya at akmang papagalitan na naman si Derek, pero nauwi ito sa isa pang sampal. Inulit niya na ayaw niyang nag-uulit ng sinasabi at sinabihan itong tratuhin ang iba ng may respeto. Naalala rin sa wakas ni Diela na siya ay isang maharlika at may mayordomo, kaya tinawag niya ito at isinigaw na sinasaktan siya ni Derek. Nagmamadaling pumasok ang mayordomo at mga maid sa kwarto para iligtas ang sutil nilang senyorita. Pero naglabas si Derek ng pahintulot na nagpapatunay na ipinagkatiwala sa kanya ng Grand Duque ang buong otoridad sa edukasyon ni Diela. Laking gulat ng mayordomo pati na rin ni Diela sa pasabog na ito. Kinagabihan, pinipigilan ni Reg ang kanyang nakatatandang kapatid, pero sumugod si Valerius sa kwarto ni Derek para ipaghiganti ang kanyang nakababatang kapatid.
Kalmadong sinabi ni Derek na ang ginawa niya ay pinahintulutan ng Grand Duke. Ipinaalala rin ni Rogie kay Valerius na panauhin ni Ecelyn ang taong ito, at inilalagay nila siya sa alanganin dahil sa masamang pagtrato kay Derek. Bahagyang kumalma si Valerius at sinabihan si Derek na sumunod sa kanya. Sinubukan ni Rogie na ayusin ang sitwasyon kay Derek at sumang-ayon na kailangan talaga ni Diela ng matinding palo para matauhan. Tumango lang si Derek at umalis habang hindi pa rin maintindihan ni Rogie kung bakit nila pinanghahawakan ang isang batang wala ng pag-asa. Dinala ni Valerius si Derek sa kwartong dating pagmamay-ari ni Diela noong tumutuloy pa siya sa pangunahing mansyon. Napukaw ang atensyon ni Derek sa isang hindi tapos na painting, kaya ipinaliwanag ni Valerius na mahilig daw magpinta si Diela noon. Gayunpaman, hindi siya nakakatapos ng painting dahil ang mga bahaging gusto lang niya ang pinipinta niya. Humingi ng tawad si Valerius sa pag-eskandalo niya kanina, pero hindi na ito pinansin ni Derek at tinanong kung bakit siya dinala sa kwartong ito. Ipinaliwanag ni Valerius na gusto lang niyang ipakita na hindi laging masama at dapat saktan si Diela, pero may nangyari kaya naging sobra siyang nahumaling sa kanyang dugong maharlika. Sa huli, pinalayas siya sa pangunahing mansyon at ikinulong sa isang hiwalay na villa. Gusto siyang pigilan ni Valerius na ipadala sa kumbento, at maaari niyang kumbinsihin ang Grand Duke kung matututunan lang sana niya kahit isang one-star na mahika. Nagmakaawa siya kay Derek na iligtas si Diela. Kaya sinabi ng binata na hindi pa siya tuluyang sumusuko sa mahika base sa dami ng mga tala na nakakalat sa mga libro. May mga libro rin tungkol sa School of Discipline sa buong kwarto. Tinignan ni Derek ang lahat ng bakas na ito at nagdesisyong subukan ito. Mahimbing na natutulog si Diela sa kanyang kwarto nang buhusan siya ni Derek ng isang baldeng tubig para gisingin siya. Bago pa siya makipagtalo, kinalagkad na siya ni Derek kahit panay ang sigaw at pag-iyak niya. Nang makalayo-layo na sila sa mansyon, itinulak siya ni Derek sa lupa. Nagsimulang magdadakdak si Diela na nangahas siyang turuan ng leksyon ng isang hamak na nilalang. Kaya nagdesisyon si Derek na sabihin ang isang nakakagulat na katotohanan. Sinabi niyang wala siyang planong turuan ito ng mahika o kahit ano dahil masaya siyang binubugbog ang mga hambog at mayayabang na maharlika. Nang hilakbot si Diela nang marinig iyon, pero ipinaliwanag pa ni Derek na walang dahilan para magkaroon ng pagmamahal sa mga maharlika ang isang daga sa imburnal na katulad niya. Ang pagiging guro ay isa lamang palusot para saktan ang mga mapagmataas at sadyang mayayabang na maharlikang tulad niya. Hinugot niya ang kanyang espadang habang inaamin na mahal niya ang magandang sigaw ng mga pamilyadong maharlika. Sinabi ni Diela na hindi siya makakatakas dito, pero ipinaalala ni Derek na malapit na siyang itapon sa kumbento, at wala namang maniniwala sa mga sasabihin niya. At kahit pa may mangyaring masamang aksidente, hihingi lang siya ng tawad kapalit ng kanyang buhay, at doon na matatapos iyon. Isa pa, kung tatakas lang siya, madali itong makakalimutan ng lahat dahil tuluyan na niyang naalis ang pinakamalaking sakit sa ulo ng pamilya Duplain. Nang mapagtanto ni Diela na mamamatay na siya, agad siyang tumakbo papalayo. Napansin niya na kung susubukan niyang tumawid sa malawak na parang patungo sa mansyon, mabilis siyang mahuhuli, kaya kailangan niya siyang iligaw sa kabubatan. Dahil kabisado niya ang kabubatan, nagpasya siyang iwan si Derek doon at tumakbo papuntang mansyon. Natigil ang lahat ng plano niya nang makita niyang gumagawa ng fireball si Derek. Nagulat si Diela dahil ang fireball ay isang 2-star spell na hindi dapat alam ng isang hamak na mamamayan. Ngumisi si Derek at ibinato sa kanya ang fireball, pero nakailag siya ng sakto sa oras para iligtas ang sarili. Nang sumabog ang fireball, nanginig siya sa takot dahil naabutan na siya ni Derek at sinabi lang nitong sumablay siya. Tumakbo si Diela para iligtas ang buhay niya pero nadapa at bumagsak ang mukha. Pero wala siyang oras para magpahinga dahil nagbago na ang atake tungo sa mga mana-araw at halos hindi siya nakailag sa mga ito. Nagkomento si Derek na napakabilis niyang kumilos para sa isang taong ikinulong sa hiwalay na villa. Hindi siya sumagot at nagsimulang tumakbo ulit pero hindi na siya hinabol ni Derek. Pagod na si Diela at alam niyang mahuhuli siya kapag nagpatuloy ito kaya nakaisip siya ng plano. Sa kabilang banda, ginamit ni Derek ang kanyang mana para magmasid at nakasigurong ang kabubatang ito ay mula sa painting ni Diela. Lumalabas na naramdaman niya ang aura ng mana sa malawak na kabubatang ito nang hindi namamalayan at perpekto itong naiguhit sa isang painting. Bago pa mapagtanto ni Derek kung ano ang ibig sabihin nito, inatake siya ni Diela gamit ang isang bato. Hinugot lang niya ang kanyang espada at inalisan ito ng armas gamit ang isang mabilis na galaw. Gayunpaman, pinuri niya ang lakas ng loob nitong gumanti ng atake. Habang humihinal siya, ipinunto ni Derek na wala na siyang lakas para tumakbo at tinanong kung may huli ba siyang salita. Ngumisi ito at tumangging magmakaawa tulad ng mga hamak na tao. Nang tanungin niya kung bakit masyado siyang nahuhumaling sa kanyang lahi, sumigaw ito, sinasabing kung wala ang kanyang dugong maharlika, wala nang matitira sa kanya. Panay ang pilit ng lahat na matuto siya ng mahika, sa pag-aakalang hindi pa niya sinubukan. Kung mabibigo siya sa mahika at sa pagpipinta, wala na siyang sasandalan kundi ang kanyang pagiging maharlika. Nakakaranas siya ng existential crisis, pero inilabas pa rin ni Derek ang kanyang espada at nagpaalam pagkatapos pakinggan ang kanyang madramang kwento.
Habang iniwasiwas niya ang espada, ipinikit ni Diala ang kanyang mga mata, pero napagtanto kinalaunan na binalot ng matigas na yelo ang espada. Dahil, nahayag ng babae ang kanyang kapangyarihan na parang kay Elsa. Nagulat si Diala dahil gumagamit siya ng mahika, pero binati siya ni Derek at humingi ng tawad sa pagiging bastos niya kanina. Pero nilait pa rin niya ito na isa lamang itong pagpapakita ng mana, na hindi man lang karapat-dapat tawaging mahika. Gayunpaman, nagsimulang umiyak ng malakas si Diala, na parang hindi siya nananakot ng iba dahil sa sarili niyang inferiority complex. Habang ginagamot siya ni Derek, ipinaliwanag nito na nabibilang si Diala sa Wild School ng mahika. Karamihan sa mga dugong bughaw ay sinasanay sa School of Discipline, kaya laging nabibigo si Diala dahil sinusubukan niyang matuto ng mahika gamit ang mga teorya nito. Para itong pagpupumilit na ipasok ang kanyang mga braso at binti sa isang damit na hindi talaga kasya sa kanya. Nang mag-usisa siya, sinabi ni Derek na nakita niya ang kanyang ipininta, at napansin niyang nararamdaman nito ang manang dumadaloy sa kalikasan at nahuhuli iyon sa kanbas. Karamihan sa mga salamangkerong ipinanganak na may talento sa Wild School ay madaling makaramdam ng mana sa kalikasan mula pa noong bata sila. Pagkatapos mabendahan, nakapaglakad na siya, kaya nag-umpisang maglakad pabalik si Derek habang nagpapaliwanag ng iba't ibang bagay. Pero nagpasalamat pa rin siya sa kanya tulad ng isang totoong tsundere. Nakaramdam ng kakaiba si Derek, kaya nagsimula siyang maglakad at iniba ang usapan patungkol sa kanyang mga ipininta. Sinubukan agad ni Diala na gamitin ang kanyang mahika kinaumagahan, pero sadyang nabigo siya. Paglabas niya ng kwarto ay nagulat niya ang isang katulong na may dalang timba ng tubig. Tumalsik ang tubig at nabasa ang laylayan ng kanyang damit, dahilan para manginig sa takot ang katulong. Isang tingin lang ni Diala ay nagmakaawa na ang katulong, pero binalaan lang siya ni Diala na mag-ingat na sa susunod. Nagtaka ang katulong dahil hindi siya sinaktan ni Diala tulad ng dati. Habang tinutulungan siyang tumayo ng ibang katulong, napaisip sila kung may nangyari ba kay Diala kagabi. Kasalukuyang natutulog si Derek nang biglang kalabugin ng pasaway na bata ang kanyang pinto. Pagbukas niya ng pinto, iginiit nito na turuan siya kung paano kontrolin ang manang lumabas sa kanya. Gulat na gulat ang mayordomo nang marinig ang tungkol sa paglabas ng mana. Pero hindi siya pinansin ni Diala at sa pilitang humingi ng leksyon. Gayunpaman, pinagsarhan siya ni Derek ng pinto habang sinasabihang bumalik na lang sa hapon. Nainis siya at nag-asal pasaway na naman, sabay kalampag sa pinto na parang nakasalalay doon ang kanyang buhay. Ginawa na lamang ni Derek na oyayi ang pag-iingay nito at bumalik na sa mahimbing na pagtulog. Mabilis na kumalat sa buong mansyon ang balita tungkol sa pagbabago ni Diala at sa paglabas ng kanyang mana, kaya hindi na nakakagulat nang marinig ito ni Reg. Nakarating din ang balita sa Grand Duke mula sa dalawang magkapatid na ilang beses nang nagtanong sa mayordomo at sa mga katulong. Nakahinga ng maluwag ang Grand Duke, pero binalaan siya ni Reg na huwag munang umasa dahil panimula pa lang iyon. Pinagalitan ni Valerius ang kanyang kapatid sa panlalait kay Diala, pero ipinaalala ni Reg na isa siyang malupit at pasaway na bata hanggang ngayon lang. Kaya masyado pang maaga para bawiin ang pagpapadala sa kanya sa monasteryo dahil lang sa napakaliit na pagbabagong iyon. Taimtim na nakinig ang Grand Duke, pero hindi na siya nakisali sa kanilang usapan. Nagtatampo si Diala, pero nang magtanong si Derek, iginiit niyang galit lang siya. Sinabi niya ritong walang mababago ang pagmamaktol niya, pero nagmatigas siya at sinabing galit lang talaga siya. Nang sabihin ni Derek na hindi rin makakatulong ang pagmuso niya, tinarayan siya nito. Ngunit sa isang malamig na titig lang niya ay napilitan itong umaming nagtatampo nga siya. Ipinaliwanag ni Derek na ang walang habas na pagwawala, dahil lang lumabas ang mahika niya ay ubos ng lakas niya. Kaya kasing halaga rin ng pag-aaral ang pagpapahinga. Ngayong nakapagpahinga na siya ng sapat, pwede na silang magsimulang mag-aral. Tinawag siyang nakakabagot na guro ni Diala, kaya tinanong ni Derek kung mas gusto ba niya ng paraang hindi nakakabagot. Naalala niya ang iba pa nitong paraan ng pagtuturo, kaya tahimik siyang umupo na parang isang mabait na bata. Sinimula ni Derek ang leksyon at sinabing mabilis niyang matututunan ang First Star Magic kapag nakontrol na niya ang kanyang manifestasyon dahil walang mahigpit na sistema ang School of the Wild. Lumalabas na bagay kay Diala ang School of the Wild dahil malaya ang kanyang espiritu at umaapaw ang kanyang talento mula sa pagiging isang duplain. Namula siya nang marinig na may talento siya at napaisip kung isa ba siyang henyo. Agad namang kinontra ni Derek ang ideyang iyon at nagsimula na silang mag-asaran. Narinig ni Reg na nag-uusap sila at umaktong parang personal siyang ininsulto sa simpleng presensya pa lang ng mga ito. Kinabukasan, walang pabigkas na pumasok si Diala sa kwarto ni Derek para magtanong tungkol sa mahika. Tapos inulit niya yon habang kumakain ito. Sumunod ay sa pasilyo, at ang panghuli ay sa labas noong sinusubukan ni Derek na magbasa ng libro. Dahil sa pagiging pasaway ni Diala, pinagalitan niya ito sa paghiram ng mga libro sa silid-aklatan para pag-aralan, pero sinabihan niya itong iyon mismo ang ipinag-utos ng Grand Duke na gawin niya. Pero hindi siya magiging si Diala kung makikinig siya, kaya hinila niya ito pabalik para tulungan na lang siyang mag-aral. Naghihintay na si Valerius nang dumating si Derek. Pagkaupo ng dalawa, nagtanong si Valerius tungkol sa pag-usad ni Diala.
Kaya sinabi sa kanya ni Derek na kailangan pa ng mas mahabang oras para ma-master niya ang one-star magic. Ipinagbigay alam ni Valerius sa binata na babalik na ang kanyang ina sa susunod na linggo at nagbabala itong hindi siya madaling pasayahin. Dahil isa sa mga taong mababa ang tingin sa mga karaniwang tao, naintindihan ito ni Derek at nagtanong kung may iba pa ba silang pag-uusapan. Naging seryoso si Valerius at idineklarang siya ang susunod na pinuno ng pamilya Duplain, kaya kailangan niyang tratuhin ng pantay-pantay ang bawat miyembro ng pamilya. Gayunpaman, medyo mahirap iyon dahil masalimuot ang puso ng tao. Pinanood ni Derek ang buong drama niya, pero hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang punto nito. Kaya sinabi ni Valerius nang may matinding kalungkutan na hindi na nakikipaglaro sa kanya si Deala. Gustong-gusto na lang literal na maging bato ni Derek habang pinapanood ang siskon na parang nagtatanghal sa isang buong opera. Humingi ng tulong si Valerius kay Derek dahil madalas siyang sinusundan ni Deala kamakailan. Nang hindi sumagot si Derek, ipinakita ni Valerius ang manikang sarili niyang gawa para sa pinakamamahal niyang kapatid. Nang magtanong si Derek kung balak ba nitong isumpa ang isang tao, umiyak si Valerius at naawa kay Derek na wala talagang pag-asa pagdating sa sining. Bumalik na ang Grand Duchess at pinuri si Derek dahil sa pagiging magaling na guro sa mahika. Gusto niyang magpadala ng regalo sa lupain ng pamilya nito bilang pasasalamat. Ngunit, nang aminin ni Derek na wala silang lupain dahil isa lamang siyang karaniwang tao, nandiri ito na parang nakakita ng multo. Isang linggo ang nakalipas, sinabi ni Isalin kay Derek na tamang desisyon ang dalhin siya sa mansyon. Gusto pa niyang manatili kasama si Deala, pero dahil sa mahalagang gawain sa Eberstein, kinailangan niyang umalis. Nangako si Derek na alagaan niya si Deala, pero naisip ng boss na medyo walang buhay ang isinagot nito. Nagpaalam ang dalawa sa kani-kanilang natatanging pamamaraan at tuluyan ng umalis. Huli na nang maalala ni Isalin na babalik pala ang kanyang ina sa susunod na linggo at nakalimutan niyang balaan si Derek. Nagtaka ang boss kung bakit kailangan pa ng babala, kaya sinabi ni Isalin na parang matinding kalaban sa esports ang Grand Duchess. At totoo nga ang kanyang sinabi, sinugod ng matandang bruha ang opisina ng Duke at sa pilitang nagtanong kung bakit isang karaniwang tao ang ginawang guro ni Deala. Sinabihan ng Duke ang babae na maayos pang gumagana ang mga tainga niya kaya maaari nitong hinaan ang kanyang boses. Gayunpaman, pilit pa ring iginigiit ng babae ang isyu tungkol sa kanyang pinakamamahal na anak. Nilinaw ng Duke na hindi rin niya gustong kumuha ng isang karaniwang tao, pero sumuko na ang lahat ng gurong dugong bughaw sa pasaway nilang anak. Bukod pa rito, hindi madaling makahanap ng isang mahusay na guro sa mahika, at idinagdag pang inirekomenda rin si Derek ni Isalin. Nangamba pa rin ang Grand Duchess sa kakayahan ni Derek, kaya inirekomenda nitong kunin ang kapatid ng Duke na si Flam. Hindi makapaniwala ang Duke na gusto nitong italaga ang commander ng Outer Defense Forces bilang isang guro. Gayunpaman, sinabi ng makitid na utak na babaeng ito na ang High Society ay isang larangan ng digmaan kung saan ang guro ng isang tao ang pinakamahalagang barahan nito. Kaya tumanggi siyang magkaroon ng gurong karaniwang tao si Deala na magiging katatawanan lang sa kanyang debut. Pumasok sa kwarto si Valerius at sinubukang pakalmahin ang kanyang ina, pero tumanggi itong palampasin na lang ang usapan. Pumasok din sa eksena si Reg at iginiit na ang pinakaugat ng problema ay tukuyin kung karapat-dapat bang maging guro ni Deala ang salamangkerong iyon. Nakahinga ng maluwag ang Duchess dahil tila sumang-ayon sa kanya si Reg na hindi karaniwang sitwasyon ang pagtuturo ng isang karaniwang tao sa isang dugong bughaw. Kaya humingi siya ng pahintulot sa Duke na subukan si Derek sa isang labanan ng mahika. Ngunit idineklara ng Duke na hindi na nila kailangang gawin yon dahil isang henyo si Derek bilang isang salamangkero. Halatang hindi natuwa si Reg at iminungkahing subukan na lang si Deala. Naguluhan si Valerius nang ipaliwanag ni Reg na dapat ay nakamit na niya ang magandang resulta sa ilalim ng pagtuturo ni Derek kung talagang magaling siyang guro. Sinundan ni Valerius si Reg upang kumprontahin ito sa pagdedeklara ng labanan ng mahika kay Deala. Tinanong ni Reg kung naniniwala ba talaga si Valerius na nagbago na siya pagkatapos gumawa ng mga kasuklam-suklam na bagay. Gusto pa rin protektahan ni Valerius ang kanilang kapatid, pero tinarayan siya ni Reg habang sinasabing ang parehong laman at dugo na ito ay handang sirain ang kanilang pamilya. Tinanong ni Valerius kung totoo bang naniniwala siya doon, pero iginiit ni Reg na sumobra na si Deala, kaya mas nararapat lang na mabulok siya sa malayong villa. At akala mo ba'y toxic na ang sarili mong pamilya? Kinaumagahan, tulad ng nakasanayan ay bigla na lang pumasok si Deala sa kwarto ni Derek, kaya ganoon din ang isinagot nito sa kanya tulad ng dati. Ngunit inihagis ni Deala ang isang parchment sa kanya at idineklarang masisante ito kung matatalo siya sa labanang ito. Lingid sa kaalaman niya ay narinig na yon ni Derek at sinabing magiging mahirap ang labanan dahil isang batikang one-star mage si Red. Nainis sa kanya si Deala at binantaang sisisantehin siya muli, pero ipinaalala ni Derek na siya ay isang mersenaryong nandito lang para tuparin ang trabaho niya at kolektahin ang bayad na sapat at sobra-sobra na niyang nakuha. Natigilan si Deala nang makitang napakalamig pala ng puso ng kanyang guro. Makalipas ang isang linggo, nagtipon-tipon ang lahat sa arena, kabilang ang mga makapangyarihang tao sa pamilya.
Kalmadong binati ni Derek ang Duke. Hindi kinakitaan ng kaba ng Duke si Derek at napaisip siya sa antas ng kumpiyansa nito. Ang gawaing ito ay nag-udyok ng kaisipang hindi basta-bastang matataboy si Derek. Pumasok sa arena si Reg na parang isang final boss dahil hindi lang ito isang simpleng labanan ng mahika para sa kanya. Gusto niyang sirain ng tuluyan si Diala para pagsisihan nito ang mga ginawa niya noon. Sa kabilang banda, pumasok naman si Diala sa arena suot ang costume ni Little Red Riding Hood. Naaalala niya kung paano siya nag-alala na baka wala nang pakialam si Derek sa kanya. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanya na nasa tamang landas ang paglago ng kanyang mana, kaya magagamit niya ang First Star Magic sa lalong madaling panahon. Bukod pa rito, nabibilang si Diala sa dugong Duplain, at ang School of Wild ay nakatuon sa sariling pag-aaral kaysa sa direktang pagtuturo. Hindi tinanggap ni Diala ang mga payo at inamin niyang hindi siya isang magaling na estudyante. Kahit pa ganun, gusto pa rin niyang patuloy na matuto ng mahika mula sa kanya. Nag-isip sandali si Derek at inaming wala siyang alam sa etiketa o mga panuntunan ng magic duel ng mga maharlika. Ngunit alam niya kung paano manalo sa laban at tinanong kung gusto nitong manalo. Naalala ni Diala ang lahat ng panunuya sa kanya dahil sa kawalan niya ng mana, ang pagsuko ng mga guro sa kanya at ang kanyang mga pag-aalboroto. Pinupuri ang kanyang mga kapatid dahil sa kanilang talento habang siya ay kinakaawaan dahil sa pagiging naiba, kaya gustong-gusto niyang manalo. Hindi pumunta si Diala sa arena bilang kapatid ni Reg at lalong hindi bilang pinakabatang anak na babae ng pamilya Duplain. Nandito siya bilang estudyante ni Derek at bilang isang ganap na salamangkero. Habang magkaharap ang magkapatid, tumikim ang mayordomo at inihayag ang mga patakaran ng duelo. Sa pagsisimula ng duelo, nagbigay ng impormasyon si Derek tungkol sa Magic Circle. Isa itong kagamitan na umiilaw bago pa man magtamo ng matinding pinsala ang nagsuot at pinapawalang bisa nito ang mahika ng kalaban. Hindi mura ang bagay na ito, ibig sabihin ay nagwawaldas ng pera ang mga maharlika kahit sa mga simpleng away. Nagsimula ng usalin ni Reg ang kanyang mga spell na pinuno ng kanyang berdeng aura ang paligid. Seryosong-seryoso siya dahil gusto niyang ibalik si Diala sa nakahiwalay na villa. Bago pa man siya maabot ng pag-atake, umiwas si Diala sa pamamagitan ng pagtakbo palayo. Nayamot si Reg at muling umatake, ngunit mas mabilis si Diala sa pag-iwas at pagtakbo. Napansin ni Derek na kahit bihasa ng gamitin ni Reg ang First Star Magic, baguhan pa rin siya pagdating sa totoong labanan dahil nauubos ang kanyang mana sa pagbago ng direksyon nito para lang tamaan ang kalaban. Hinarang ni Diala ang mga pag-atake gamit ang kanyang pader ng yelo, ngunit napansin ni Reg na gumagamit lang siya ng purong mana sa halip na isang ranked spell. Binalak niyang durugin ang maliit na pandarayang iyon sa susunod niyang pag-atake, ngunit naalala ni Diala ang sinabi ni Derek na iba ang laban ng isang mersenaryo sa mga maharlika dahil hindi nila alintana ang patas na laban, kundi ang tagumpay lang ang mahalaga. Maaaring batikusin si Diala sa paggamit ng ganitong pamamaraan kahit manalo pa siya. Ngunit kahit ganoon, magagawa nilang siguraduhin ang pagkapanalo niya. Ang pangunahing layunin niya ay manalo, kaya sumang-ayon siya sa mga pamamaraan nito. Nakatuon ng husto ang pansin niya habang iniiwasan ang bawat pag-atake sa pagtakbo, habang inaalala ang mga itinuro ni Derek. May mga mersenaryo na laging nananalo sa kabila ng pagkakaiba sa lakas. Karamihan sa mga taong iyon ay nakikilahok sa digmaan, hindi sa mga walang kwentang duelo. Ang digmaang iyon ay kinapapalooban ng pagkontrol sa labanan at paggamit sa kapaligiran. Literal na nangangahulugan itong paggamit ng kahit anong paraan para manalo. Kasama na rito ang pagsasamantala sa kapabayaan ng kalaban. Dahil dyan, lumikha si Diala ng isang malaking pader para harangin ang lahat ng pag-atake. Ngunit umatake si Reg mula sa likuran na bumigla sa kanya. Nananatiling kalmado si Derek, ngunit umiiyak ang dukesa na parang hindi siya ang nag-udyok para magkaroon ng ganitong duelo. Gusto pa niyang itigil ang laban, ngunit sinabi ng Duke na hindi pa tapos ang laban. Nag-aalala ang dukesa kay Diala, pero ipinunto ng Duke na hindi ito natamaan dahil hindi umilaw ang Magic Circle. Sumulyap ang Duke kay Derek at napansing hindi man lang ito kumurap, na nagpapahiwatig na bahagi ang lahat ng ito ng plano. Humakbang paharap si Reg nang may kumpiyansang tinamaan si Diala ng Windblade, pero nagtaka siya nang hindi umilaw ang bilog. Tumingin siya sa ibaba at napagtantong nagtatago si Diala sa ilalim ng arena. Inatake pa siya nito gamit ang yelong mana nito, ngunit umiwas siya at napamura. Ayon sa mga panuntunan, ang paglabas sa plataporma ay nangangahulugang pagkatalo. Ngunit umiling ang mayordomo na kinukumpirmang hindi lumalabag sa panuntunan ang pagpunta sa ilalim ng plataporma. Galit na galit si Reg sa kaduwagang ginawa nito, pero wala siyang oras na magreklamo habang patuloy na nagpapalabas ng mga yelo si Diala sa paligid. Hindi siya makita ni Reg kaya mahirap para sa kanyang patamaan ito habang isang tama lang ang kailangan nito sa kanya. Nagreklamo siya na walang bakas ng pagkamahalika ang duelo, ngunit nang tingnan niya ito sa mga mata, nakakita siya ng dalawang nagliliyab na hurno. Napansin ni Reg na may parehong kalmadong tingin ito katulad kay Derek nang hawakan ni Valerius ang kwelyo nito. Napagtanto rin niya kung sino ang nasa likod ng buong estratehiyang ito.
Kaya inalis ni Reg ang kanyang kapa at nagdesisyong makisabay sa maliit nilang plano. Nag-aalala ang dukesa dahil nagtungo si Deala sa maalikabok na hukay kaya hiniling niya sa duke na itigil agad ang duelo. May kaunting katinuan pa ang duke, kaya sinabi niyang hindi lumabag si Deala sa mga panuntunan. Nagtago si Deala sa ilalim kung saan makikita niya ang pagdaloy ng mana habang inuusal ni Reg ang kanyang mga spell, kaya ginagambalan niya ito gamit ang kanyang mga yelo. Naintindihan ng binata ang nangyayari at humanap ng pwesto na malayo sa lupa. Napansin ni Deala ang paghinto ng pagdaloy ng mana, ngunit wala siyang pakialam dahil ang layunin niya ay tamaan ito sa sandaling umusal itong muli. Maging ang mayordomo ay hindi natuwa nang makitang iniangat ni Reg ang isang poste. Kampante si Reg na hindi makakatugon si Deala sa kanyang mana mula sa ganitong distansya, ngunit ang problema ay mahirap ang pag-usal ng spell sa ganitong posisyon. Kaya nagpasya si Reg na sirain ang buong plataporma nang hindi umuusal kahit ano. Pinalabas niya ang kanyang mana sa anyong palaso, na tumama sa posteng kinakapitan niya at nagpabagsak sa buong istruktura. Umiyak ang dukesa dahil iyon lang naman ang papel niya, ngunit hindi siya pinansin ni Reg dahil ang tanging atensyon niya ay kay Deala. Muli siyang nagpalabas ng mga palaso upang atakihin si Deala. Sinubukan niyang gumawa ng mas maraming yelo, ngunit nabigo at napilitang umiwas na lang sa pamamagitan ng pagtakbo. Napansin ni Reg na mas lamang siya sa malapitang laban, ngunit sa sumunod na segundo, pinaliit mismo ni Deala ang distansya at sinipa siya sa dibdib. Habang napapaatras siya, kumuha ito ng alikabok at inihagis iyon sa kanyang mga mata. Tumakas siya mula sa ilalim ng plataporma, ngunit inisip ni Reg na gumagamit siya ng ganoong mga panlilinlang dahil naubusan na ito ng mana. Sa wakas ay napagtanto ng hangal na nandito ang kanyang kapatid para patunayan ang kanyang halaga, kaya nagpasya siyang harapin ito ng buong lakas. Nang makaahon na siya mula sa hukay, pinukulan siya ng matalim na tingin ni Deala. Habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang ulo, naalala niya ang mga salita ni Derek na ang mana ang pintura at ang spell ang pinsel. Kailangan niyang ipunin ang nakakalat na pintura gamit ang pinsel at magpinta ng isang larawan. Ang buong prosesong ito ay ang mismong mahika. Gamit ang mga salitang iyon, inipon niya ang mana sa kanyang paligid. Nang maramdaman niyang umiikot ang mana sa dulo ng kanyang mga daliri, ipininta niya ang larawan at gumawa ng sibat mula roon. Nagulat ang mayordomo at ang dukesa sa paggamit niya ng First Star Magic, ngunit inisip ni Reg na magiging dahilan lang ito ng isa pang sakuna. Sabay nilang inilabas ang kanilang mga mahiwagang sandata. Nandito si Deala para patunayan ang halaga niya, habang sobrang tiwala sa sarili si Reg na mas nakalalamang siya. Sabay nilang pinakawalan ang kanilang atake, na nagtagpo sa gitna at sumabog. Tutok na tutok ang lahat habang umaandar ang isa sa mga protection circle. Parehong humahangos sina Reg at Deala, ngunit wala pang makakapagsabi hanggat hindi nawawala ang alikabok. Isang taon lang ang nakalipas, dumaraan ang Grand Duke sa mga pasilyo nang mapansin niya ang kanyang malungkot na anak sa silid nito na walang ningning ang mga mata. Natalo si Deala sa duelo nang umilaw ang protection circle sa paligid niya at naiwasan ni Reg ang kanyang atake. Yumuko si Derek sa pagkatalo nito, ngunit nagsimulang umiyak si Deala tulad ng isang batang paslit. Nagsimulang magreklamo ang dukesa sa maruming pamamaraang ginamit sa duelo, pero binaliwala ito ng duke habang pinagmamasdan si Deala at inaalala ang sariling kabataan nang purihin ang kanyang mga matang puno ng ambisyon. Ngayon, nagagalak ang duke na malaki ang iniunlad ng tingin ni Deala. Nagmamadaling lumapit ang mga katulong kay Deala para gamutin siya, ngunit itinulak niya sila palayo at naglakad papunta kay Reg. Nakaramdam ng pagkailang ang binata habang sinusubukan siyang purihin, ngunit tumango lang ito at umalis. Dumiretso siya kay Derek, inamin ang kanyang pagkatalo at humingi ng tawad. Tiniyak sa kanya ni Derek na magiging maayos din ang lahat kung mapapagtagumpayan niya ang pagkadismayang ito at mas magiging malakas. Ang marinig ito ay tuluyang nagpabigay sa kanyang emosyon at nagsimula siyang humagulgol ng walang tigil. Nagmamadaling lumapit ang dukesa sa kanyang anak at nagsimulang aluin ito, pilit itong pinagagamot agad. Sa sandaling makaalis si Deala, pinunasan ng dukesa ang kanyang mga peking luha at sinimulang isisi kay Derek ang buong gulo. Sinampal pa niya ito dahil sa pagtuturo sa kanyang anak ng maruruming pandaraya. Pagkatapos siyang saktan pa ng ilang beses, sinabi ng matandang bruha na kailanman ay hindi maiintindihan ni Derek ang kanilang mga halaga at dignidad. Inisip niyang nasa panig niya ang duke, ngunit sinampal siya ng lalaki para ipaalala na siya ang kumikilos ng lubhang kahiyahiya. Nagulat ang dukesa nang masampal siya ng dahil lang sa isang hamak na karaniwang tao, ngunit ipinaalala ng duke na ang lalaking iyon ay guro rin ng kanilang anak at hindi dapat tinatrato ng ganoon ang isang guro. Humingi ng tawad ang duke kay Derek, ngunit matalim lang na tinitigan siya ng binata at umatras. Inutusan siya ng duke na sumunod sa opisina nito, naiwan ang dukesa na nanggagalaiti sa galit habang nakatingin sa kanila. Inamin ng duke na karapat-dapat si Derek sa isang pabuya dahil sa husay niyang turuan si Deala at tinanong kung gusto niya ng isang 3-star spell. Saktong tumama sa punto ang duke nang mabasa niya ang isip ni Derek at nag-alok ng eksakto kung ano ang gusto nito.
Alam ng binata na dapat samantalahin ang pagkakataon kapag dumating ito, kaya sumang-ayon siyang kunin iyon. Ipinahayag ng Grand Duke na hindi sapat ang maabot lang ang first star ng mahika para makaligtas sa mataas na lipunan. Sinabi ni Derek sa kanya na maraming tao sa Duplain ang kayang gumabay sa kanya, pero iginiit ng Duke na hindi tagapagturo ang kailangan ni Diala kundi isang guro. Alam din niya na may mataas na ambisyon si Derek sa kabila ng pagiging isang karaniwang tao, at iyon ay isang insulto para sa mga mapagmataas na maharlika. Hindi pa masyadong nakakausap ni Derek ang Grand Duke, pero alam na ng lalaking ito na ang pakay niya ay higit pa sa 3-star magic. Kaya mas lalo pang nakakatakot ang lalaking ito. Napagtanto ng Grand Duke na hindi maaaring manatili si Derek sa isang lugar lang dahil sa ambisyon nito, at balak na niyang umalis. Sumang-ayon si Derek, pero pinakiusapan siya ng Grand Duke na turuan pa si Diala ng kaunti kapalit ng 3-star magic, ang pinakamataas na antas na pinapayagan para sa isang commoner. Pumayag si Derek na tanggapin ito at pumasok siya sa library kung saan nakakita siya ng maraming kamangha-manghang libro. Maraming tao ang ginugol ang buong buhay nila para lang makakuha ng kahit isang 2-star spellbook, tapos si Derek ay nasa isang kwartong puno ng mga 3-star spellbook. Sa dami nito, sapat na itong dahilan para manatili pa siya rito ng mas matagal. Pero kapag nalaman ni Pauline na magtatagal pa siya, paniguradong magwawala iyon. Pero problema na yon para sa ibang araw. Tuwang-tuwa si Diala sa sarili niya dahil isa na siyang 1-star mage. Hinayaan na lang ito ni Derek dahil nakagamit naman na siya ng 1-star magic kahit minsan. Nagulat si Diala na hindi man lang siya natuwa sa nakamit ng kanyang estudyante, kaya nilinaw ni Derek na hindi naman ito tagumpay na siya ang naghirap para makamit. Kaya wala siyang dahilan para matuwa. Sinabi niya na malaki na ang isinigla nito sa nakalipas na 3 araw dahil panay pa ang iyak niya noon. Pinilit itanggi ni Diala at sinabing napuwing lang siya. Saka, inakala niyang masisisante na si Derek, pero ibang usapan na yon. Minabuti na ni Derek na simulan ang klase at sinabing dahil mabilis siyang matuto, makakapag-aral na rin siya ng ibang spells. Sumigla si Diala sa papuri at nag-asam pa ng higit. Sabik siyang matutunan ang lahat ng klase ng attack magic na nakita niya sa tanang buhay niya, pero sinabi ni Derek na magpa-practice muna siya ng magic manifestation sa ngayon. Napanguso siya sa naging desisyon, kaya pinaliwanag ni Derek na ang mga batayan ang pinakamahalaga. Nagsimula siyang magpaliwanag ng detalyado, at pumayag si Diala na sundin ito, kahit medyo malungkot siya na hindi siya matututo ng 1-star spells. Napansin niyang nakatitig sa kanya si Derek, at nang tanungin niya, umamin ito na nakakagulat na makita siyang nakikinig ng masunurin. Sabi niya ay masunurin na siya simulat sa pool, pero pinaalala ni Derek na 2 beses siyang binuhusan ito ng maruming tubig sa ulo. Nagulat si Diala na natatandaan pa rin niya ito, pero nagsimulang tumawa ng peke, at nagpanggap na nasasabik ng mag-practice ng mana manifestation. Pagod na si Diala nang sabihin ni Derek na mas magiging abala pa siya mula ngayon. Nabalitaan na niya na kukuha ng etiquette at general classes si Diala simula sa susunod na linggo. Sa tingin ni Derek ay maganda itong bagay dahil sa wakas ay makakatanggap na siya ng tunay na edukasyon para sa mga dugong bughaw. Gayunpaman, walang ideya si Diala kung bakit kailangan niyang matuto ng iba't ibang bagay ng biglaan. Nang magtaka siya kung bakit ginagawa ito ni Isalin, ipinaalala sa kanya ni Derek na si Isalin ang tinaguriang bulaklak ng Duplain at nasa sentro ng mataas na lipunan ng Eberstein. Pero ang gusto lang naman ni Diala ay mag-aral ng magic, at nag-aalala siya na baka wala na siyang masyadong oras. Kumpiyansa si Derek na hindi na siya mapapalaya sa puntong ito, pero pinaalala ni Diala ang tungkol sa ina nito na siguradong nag-aalala na baka lumayo si Diala sa dangal ng pagiging dugong bughaw kung sa isang commoner siya mag-aaral. Nag-isip sandali si Derek at sinabing hindi ganoon kahirap patahimikin ang Duchess dahil kailangan lang nilang alisin ang mga palusot nito. Kinabukasan, labis na nag-aalala ang Grand Duchess sa pagkakaroon ni Diala ng isang hindi kagalang-galang na guro. Gumawa siya ng mga senaryo sa kanyang isip kung paano magiging mapusok ang anak niya matapos sumama sa kanyang mersenaryong guro at maghahasik ng lagim sa buong lupain gamit ang kanyang gintong ngipin. Hindi niya lubos maisip kung ano ang maituturo ng hamak na yon kay Diala. Desidido siyang humanap ng paraan para iligtas ang kanyang anak. Ngunit, sa sandaling makita niya si Diala, pansamantalang nawala ang lahat ng kanyang pag-aalala, habang inaasahan ng malamig na Duchess na tatakbo ang kanyang anak sa kanyang mga bisig at mingiti tulad ng dati. Pero pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya si Diala na yumuyukod na parang isang tunay na binibini. Nagulat ang Duchess, pero sinamantala ito ni Diala para dahan-dahang sabihin na may piano lesson pa siya pagkatapos nito. Bilib na bilib ang Duchess, pero hindi pa natapos doon si Diala at sinabi rin nito ang tungkol sa kanyang general education. Kinumpirma ng Duchess na hindi pa nagsisimula ang etiquette lesson ni Diala at natanggap niya ang buong tugon nito. Kagandahang asal na ala Isalin. Nagulat ang Duchess pero hinayaan na niya itong pumunta sa kanyang mga klase. Habang naglalakad, may nalaglag na mga gamit ang isang katulong pero kinumusta pa ito ni Diala at pinayuhan na huwag masyadong pagurin ang sarili.
Ang pag-arte niya ay labis na ikinagulat kapwa ng katulong at ng Duchess. Sa Eberstein Noble District, ipinakita ng ibang mga binibini ang kanilang pag-aalala kay Isalin dahil mukhang malungkot ito noong huling pagtitipon nila. Nagulat si Isalin pero sinabing naayos na ang kanyang mga problema, kaya mas gumaan na ang pakiramdam niya ngayon. Sinabi sa kanya ni Elente ng House Belmiard ang kumakalat na chismis na lumabas umano si Isalin sa Noble District para iligtas ang isang tao. Inamin ni Isalin na kailangan ni Diala ng guro sa magic, at personal siyang lumabas para humanap nito. Naging interesado na ngayon si Elente tungkol sa magaling na gurong ito na personal pang pinuntahan ng binibini ng Duplain. Nag-usisa pa si Denise ng House Beltis, kaya sinabi ni Isalin sa kanila na naging isang kagalang-galang na binibini na si Diala na halos hindi na rin niya makilala. Nakagamit na siya ng 4-star magic at naging napakapino at kalmado na ng kanyang kilos. Tinandaan ni Denise sa isip niya ang bagong impormasyon at patuloy na nag-usisa para makilala ang guro sa magic. Ibinunyag ni Isalin na walang mataas na katayuan ang guro, ngunit pambihira ang galing nito, na sapat upang dayuhin niya mismo ang kampo ng mga mersenaryo para personal siyang hanapin. Parehong nagulat ang mga binibini ng malamang isang mersenaryo ang guro. Naalala ni Elente na lumayas ang chef ng mga Duplain sa kanilang bahay dahil kay Diala at napaiyak ito nang pakitaan siya ng kabutihan ni Elente. Bilib na bilib siya dahil hindi lang napatino ng magaling na guro ang pasaway na yon, kundi nagawa pa siyang isang 1-star mage. Inusisa niya ang pangalan ng guro sa magic at sinabing gusto niyang malaman ang pangalan ng mahusay na mage na tiyak na sisikat sa lalong madaling panahon. Sabik na ibinunyag ni Isalin ang pangalan ni Derek. Ikinuwento ni Diala sa kanyang ina kung paano siya tinulungan ni Derek pagdating sa kagandahang asal. Hinangaan ng Duchess ang pag-aaral niyang mag-isa, pero iginiit ni Diala na si Derek talaga ang nagturo sa kanya ng lahat ng alam niya dahil mahirap ang karamihan sa mga ito. Ngumiti ang Duchess, pero sa loob-loob niya ay nag-uusok siya sa galit dahil kaliwat kanan na lang niyang naririnig ang pangalan ng lalaking iyon. Hindi niya ito matatanggap kaya nagpasya siyang humanap ng baho laban sa kanya. Pero ang mga katulong, ang hardinero, at kahit ang head butler ay nagpatotoo sa magandang pag-ugali ni Diala, na lahat ay dahil kay Derek, at dahil dito ay gusto na lang iuntog ng Duchess ang kanyang ulo kung saan. Pagsapit ng gabi, sinimulang sanay ni Derek ang sarili gamit ang 3-star spell, pero masyado itong nakakapagod para sa kanya. Kaswal siyang nilapitan ni Reg at umupo, na sinabing gusto niyang pag-usapan si Diala. Napansin niya ang 3-star spellbook, kaya sinabi ni Derek na pinahiram ito sa kanya ng Duke. Nagulat si Reg, pero inamin ni Derek na napakahirap na antas nito para sa kanya sa ngayon, ngunit pinag-aralan niya ito para sa hinaharap. Naalala ni Reg nang tawagin ng Duke si Derek bilang isang totoong mage at namangha siya. Pero naging mailap siya nang magsimula na silang mag-usap tungkol kay Diala. Gusto niyang malaman kung ano ang hilig ng mga dalagita ngayon at nag-isip kung magugustuhan ba nito ang isang bordadong manika na kamukha niya. Naalala ni Derek ang isinumpang manika, kaya mariin niyang tinanggihan ang ideya. Nagsimulang magdadakdak si Reg na hindi rin naman daw niya ito gagawin dahil paniguradong hindi rin naman ito magugustuhan. Habang papasok sila, inamin ni Reg na malaki ang pasasalamat niya kay Derek dahil gumanda ang timpla ng lahat sa loob ng mansyon kamakailan. Maging ang Duke ay mukhang nasisiyahan, kahit na mahirap basahin ang mga ekspresyon nito. Sa wakas ay natanggap na ni Reg na may kakayahan ang mga tao na magbago, lalo na ang mga kabataan. At ngayon ay nagpaplano na rin siyang magbago, na lahat ay dahil kay Derek. Nag-udyok ang character development na ito upang taimtim na magpasalamat si Reg kay Derek. Napansin din ni Reg ang kakaiba sa magic ni Diala, at inihalintulad pa niya ito sa pagguhit ng larawan. Bilib si Derek sa kanyang pagsusuri, kaya pinaliwanag niya na ginagamit ni Diala ang School of the Wild sa pagpapagana ng mana niya. At kapag umabot na siya sa isang partikular na level, mag-aaral na siyang mag-isa nang hindi nangangailangan ng sinumang magtuturo sa kanya. Sa level na yon, ang pakikialam ng guro ay maaaring maging sagabal lamang. Puna lang ni Reg na darating din ang oras para magniningning siya. Pagkalipas ng 2 buwan, naisipan ng katulong ni Diala na lagyan ng bulaklak ang buhok niya. Nagustuhan ni Diala ang amoy nito at napagtanto kung paanong ilang buwan na ring panahon ng tagsibol. Komportable na siyang gumamit ng 1-star magic at naging mas malapit na siya sa mga tagapagsilbi, at lahat ng ito ay salamat kay Derek. Napansin ng katulong na masaya siya at iniugnay ito sa magic lesson ni Diala, kaya inayos niya ng mabuti ang paglalagay ng mga bulaklak sa buhok nito. Humingi rin si Diala ng isa sa mga natirang bulaklak para maibigay niya ito kay Derek. Kinalaunan, nakalimutan ang bulaklak na iyon sa lapag ng bumulaga kay Diala ang isang napakalungkot na balita. Inulit ni Derek sa kanya na wala na siyang maituturo pa. Ganyan talaga palagi ang prinsipyo ng mga panahon. Tulad ng walang-walang hanggang taglamig, wala ring walang hanggang tagsibol. Pinaliwanag ni Derek sa Duke na nabibilang si Diala sa School of the Wild. Kaya kung makikialam pa siya ng higit sa pag-aaral nito, sisirain lang niya ang mga pakpak nito. Napagtanto ng Duke na wala ng dahilan para manatili pa si Derek sa mansyong ito, pero hindi siya natutuwa rito. Inamin niya na maraming bagay ang nagbago salamat kay Derek,
at higit sa lahat, nagawang lumago at matuto ng kanyang anak. Alam ng Duke na hindi siya naging mabuting ama dahil sa mga tungkulin niya sa kanyang teritoryo, ngunit nakahinga na siya ng maluwag ngayon. Nang magtanong ito tungkol sa pag-alis niya, ipinaliwanag ni Derek na malapit nang bumalik si Isalin sa Eberstein, kaya balak niyang sumakay sa likod ng karwahe nito. Tiniyak niya na isasauli niya ang lahat ng spellbooks na kasalukuyan niyang binabasa at ipapasa ang susi sa pamamagitan ng head butler. Gayunpaman, sinabihan siya ng Duke na huwag nang mag-abalang isauli ang anumang spellbooks at direktang ibalik sa kanya ang susi. Dahil wala nang dapat sabihin, formal na nagpaalam si Derek at umalis sa nakakasakal na kwarto. Sa kanyang pag-uwi, pinagalitan siya ni Diela dahil sa biglaang pagdating nito sa buhay niya at ngayon ay bigla na lang ding alis. Sinubukan magpaliwanag ni Derek pero hiniling pa rin niya na manatili ito sa tabi niya. Lumapit siya at sinabi sa kanya na babalik siya sa pagiging mersenaryo pero mag-aaral siyang mabuti. Samantala, mas hasain pa ni Diela ang kanyang kakayahan at pupunta sa Abelstein para sa kanyang debutante. Pwede silang magkita roon at kung tataas pa ang level ni Derek pagdating ng panahong iyon, may bago siyang maituturo sa kanya. Naiinis si Diela sa kanya dahil wala siyang masabi bilang ganti. Kinagabihan, napanaginipan ni Diela ang lahat ng kanyang insecurities, ang kawalan niya ng sapat na talento at ang pagiging kahihiyan para sa pamilya Duplain. Napabalikwas siya ng gising at matapos habulin ang hininga ay napagtantong isa lang pala itong bangungot. Isang katulong ang nagmamadaling pumasok sa kwarto matapos marinig ang kanyang sigaw at kinumusta siya. Naisip ni Diela kung pwede siyang gumawa ng palusot at bugbugin ang katulong na ito tulad ng dati para lang manatili si Derek dito. Ngunit nang magtanong ulit ang katulong, nakonsensya siya at sinabing ayos lang siya. Kinabukasan, babalik na si Isilon sa Abelstein at pumayag na isabay si Derek. Sinabi niya rito na magpaalam na dahil alis na rin sila maya-maya. Lumingon si Derek sa pamilya kung saan pinasalamatan ni Valerius at Rhaeg ang kanyang trabaho at sinabing tawagan sila kung kailangan niya ng tulong. Matapos magpasalamat, humarap si Derek kay Diela pero hindi nagustuhan ng dalaga ang pagtitig niya. Ayaw niyang umiyak para sa kanya dahil hindi na siya bata. Gayunpaman, sinabi ni Derek na isang karangalan ang naturuan siya kahit hindi niya maipagmalaking guro niya siya. Pero siniguro ni Diela sa kanya na ipagmamalaki niyang si Derek ang kanyang guro kaya hindi na siya makakapamuhay ng tahimik. Tinitigan pa niya ito at sinabihan na mag-ingat. Ganoon din ang sinabi ni Derek pero sagot nito ay kaya na niyang alagaan ang sarili dahil isa na siyang ganap na matanda. Hindi na iwasan ni Derek na maalala kung paano rin niya ipinagmalaki noon na kaya niyang alagaan ang sarili. Pero buong pagmamahal siyang niyakap ni Katrina at binigyan ng makabuluhang payo. Ngayon, inulit ni Derek ang parehong mga salita kay Diela nang sabihin niyang hindi niya kailangang magmadaling tumanda. Nagsimulang mapaluha si Diela ngunit nagpaalam pa rin sa kanya nang may masayang ngiti. Yumuko si Derek at nangakong magkikita sila sa Abelstein. Pagbalik sa Abelstein Commercial District, pinanood ni Derek ang isang grupo ng mga siga na binubugbog ang isang mataba. Ang pinuno ng grupo ay walang iba kundi si Pauline na masayang sinalubong ang pagbabalik niya. Sinalubong naman si Derek ng boss ng may libreng inumin. Pero may asar pa rin si Pauline dahil nakasalamuhan nito ang mga babaeng maharlika, kaya agad niya itong sinimulang asarin. Pinagtawanan niya ang maputlang balat nito, ang trabaho bilang magic tutor, at maging ang maikling sagot nito tuwing binabanggit niya ito. Sinubukan ng boss na pakalmahin ang sitwasyon sa pag-aalok sa kanya ng inumin, pero tahasan itong inaming asar siya na matagal na wala si Derek. Tinawanan lang ito ng boss at sinabing siguradong malaki ang kinita ni Derek. Pero kalmadong naglagay ng libro sa mesa si Derek at sinabing nakakuha siya ng bagay na mas mahalaga kaysa pera. Sa una, akala ng boss at ni Pauline ay isa lang itong ordinaryong 2-star spellbook. Mahalaga ang ganyang bagay pero hindi naman nakakagulat. Pagkatapos ay kaswal na sinabi ni Derek na isa talaga itong 3-star spellbook. Agad siyang pinagalitan ng boss dahil inisip nitong ninakaw niya yon kung saan. Samantala, nagliwanag ang mga mata ni Pauline sa ideyang maibebenta yon sa napakalaking halaga. Simpleng sinabi ni Derek na ibinigay iyon sa kanya ng Grand Duke. Siyempre, hindi pinaniwalaan ni Pauline ang kahit isang salita noon. Kinalaunan, nagtanong si Derek kung may mga bagong misyong available. Sinabi niyang baka medyo kinalawang na ang mga kakayahan niya sa pakikipaglaban. Agad namang tinanggihan ng boss ang ideyang iyon. Para sa kanya, imposibleng mangalawang si Derek. Gayunpaman, tiningnan pa rin niya ang mga available na misyon ngayon. Agad namang tumanggap ng isa si Derek. Kinabukasan, magkasamang umalis sina Derek at Pauline para sa misyon. Nagawa nilang talunin ang isang ogre at ilang mga gagamba. Pagsapit ng gabi, sobrang pagod na si Pauline kaya nakatulog na siya ng mahimbing. Sa kabilang banda, ginugol ni Derek ang gabi sa pag-ensayo ng mas matataas na level ng spells. Kahit pa isa siyang henyo, lumabas na napakahirap talaga ng mga spells na ito. Matapos ang ilang pagtatangka, nagtamo siya ng kaunting sugat. Na-master na niya ang mga 2-star spells, pero ang maabot ang 3-star level ay isang ganap na kakaibang hamon. Napakahirap basagin ng hangganang iyon. Lumipas ang panahon at dumaan ang ilang mga yugto bago tuluyang dumating ang taglamig.
Pagkabalik mula sa isa pang misyon, agad nagreklamo si Pilin tungkol sa napakatinding lamig. Kahit ang boss ay namangha na kumukuha pa rin sila ng misyon sa ganitong lagay ng panahon. Lalo siyang natuwa nang iwi nila ang ulo ng isang harpy bilang patunay ng tagumpay nila. Nagpasalamat si Derek sa kanya at doon na binanggit ng boss ang isang bagong trabaho. Ayon sa kanya, malaki ang bayad at napakadali lang ng misyon. May isa lang maliit na problema. Naghahanap si Count Belmiard ng isang karaniwang tao para sumali sa isang magic duel. Sa madaling salita, kailangan nila ng taong magiging punching bag. Napunta pa rin si Derek sa harap ng arena dahil sa totoo lang, sino ba naman ang ayaw sa pera? Sa loob ng arena, isang babaeng nagngangalang Alente ang dumating kasama ng isang kalbong matandang lalaki. Nagtanong siya tungkol sa kalaban niya at ipinaliwanag ng matanda na umupa sila ng isang karaniwang tao para tulungan siyang magsanay ng attack magic. Malinaw na hindi gusto ni Alente ang ideyang kalabanin ang isang karaniwang tao. Ngunit git ng matanda, bahagi ito ng kanyang pagsasanay. Kalaunan ay pumayag na rin siya, higit sa lahat dahil inisip niyang magiging madali lang ito. Sa isip niya, kailangan lang niyang gawing punching bag ang isang hamak na karaniwang tao at tapusin ang kanyang pagsasanay. May ibinigay na isang babala ang kanyang master. Kayang gumamit ng one-class magic ng kalaban niya, pero nananatiling kampante si Alente. Tutal, malapit na niyang maabot ang second star. Samantala, naghahanda na si Derek para sa laban nang lapitan siya ni Alente, hindi para batiin siya, kundi para hiyain siya. Magalang na nagpakilala si Derek, at nagpakilala rin siya nang maalala nitong narinig na niya ang pangalan niya noon. Sinabihan ng master si Alente na pumunta na sa arena, pero hindi niya maiwasang isipin na mukhang napakabata ni Derek para sa isang salamangkero. Maya-maya pa, nakatayo na ang dalawa ng magkaharap sa arena. Sinuri ni Alente kung naintindihan ni Derek ang mga pangunahing patakaran ng duel at sinabihang lumaban ito ng buong lakas. Ayaw pa rin niya ang ideyang kumalaban ng isang karaniwang tao kaya napagdesisyonan niyang tapusin agad ang duel. Gayunpaman, biglang nagtanong sa kanya si Derek ng isang hindi inaasahang katanungan. Anong klaseng paglaban ang hinahanap niya? Lubos na nalito si Alente sa narinig. Kalmadong ipinaliwanag ni Derek na kailangan niyang malaman ang tamang level ng paglaban para matulungan talaga siya sa pagsasanay niya. Agad na umiling ang master tanda ng pagkadismaya. Si Alente naman ay ininsulto lang siya. Pinaalalahanan niya itong labanan siya ng buong lakas at syempre, sumunod naman si Derek. Dahil sa kanyang mga mata, isa pa rin lamang itong hamak na karaniwang tao. Pero papatunayan ng duel na ito na talagang nakakalinlang ang panlabas na anyo. Nagsimula ng bumigkas ng spell si Alente mula pa noong simula, pursigidong maturuan ng leksyon ang pasaway na karaniwang tao. Ang unang atake niya ay wind-type magic, pero kailangan lang igalaw ni Derek ng kaunti ang katawan niya para maiwasan ito. Bakas ang pagkalito ni Alente. Ngunit nang kalmadong tanungin ni Derek kung ano ang susunod niyang galaw, nagalit siya at nagsimulang bumulong ng isa pang incantation. Sa pagkakataong ito, gumawa siya ng mga palaso mula sa kanyang mana at pinakawalan ang mga ito patungo sa kalaban. Kalmado namang nagpakawala ng sarili nitong palaso si Derek. Pinutol ng palaso niya sa gitna ang lahat ng iba pang mga palaso bago ito bumagsak malapit kay Alente. Natigilan siya na ang ganoong kasimpleng spell ay makokontrol sa ganoong antas. Maging ang master niya ay nagsimulang magmasid ng mas maingat. Kahanga-hanga ang level ng mahika ni Derek para sa isang karaniwang tao. Gaya ng usap-usapan, inamin ni Alente na minaliit niya siya kaya nagdesisyon na siyang magseryoso. Sa pagkakataong ito, lumipat siya sa fire magic. Agad na napansin ni Derek na binago niya ang kanyang estratehiya. Sa halip na asintahin siya ng direkta, sinusubukan niya ngayong wasakin ang buong plataporma. Itinaas ni Alente ang kanyang kamay at umulan ng mga palasong apoy kay Derek. Alam niyang hindi niya maiiwasan ang atake na ito, kaya mabilis siyang gumawa ng harang sa paligid niya bago pa man tumama ang apoy. Nang humupa na ang alikabok, nakatayo si Derek ng walang galos, ngunit hindi siya binigyan ni Alente ng oras para makahinga. Agad niya itong sinundan ng isang sibat na yelo na nakatutok ng direkta sa kanya. Wala nang oras si Derek para umiwas o sumangga. Sa halip, pinitik lamang niya ang kanyang mga daliri. Sa sumunod na sandali, napuno ng puting liwanag ang buong paligid. Napapikit si Alente dahil sa biglaang liwanag at naghirap na hanapin si Derek. Nang hindi na siya makakita, umasa na lang siya sa kanyang pandinig para hanapin kung nasaan siya. Ngunit paglipas ng isang segundo, isang palaso ang dumaplis sa kanyang mukha. Kahit wala siyang marinig, nakita niya si Derek na naglalakad palapit sa kanya habang may mga nabubuong palaso sa mga kamay nito. Doon lang niya napagtanto kung ano ang ginawa nito. Gumamit si Derek ng isang confusion spell na nagtanggal ng lahat ng tunog sa paligid. Nang mapagtanto ni Alente na sinadya ni Derek na hindi siya atakihin habang nakakaramdam siya ng pagkalito, mas lalo lamang nag-alab ang kanyang galit. Sinanggan niya ang susunod na mga palaso, ngunit napansin niyang sumugod si Derek ng direkta sa kanya. Umisi na sa wakas si Alente. Nag-focus siya sa kamay nito, nagbabalak na unang bitawan ang kanyang spell at tapusin agad ang laban. Gayunpaman, biglang ipinadyak ni Derek ang kanyang paa. Sumabog ang kidlat mula sa kanyang mga paa at mabilis na kumalat sa lupa papunta kay Alente.
Sinubukan niya itong sanggain, ngunit nawalan siya ng balanse at natumba. Gulat na nanonood ang kanyang master habang sinusuri nito ang mga galaw at kontrol ni Derek kahit pagaling siya sa Wild School of Magic. Dahan-dahang tumayo si Elente at inamin na medyo nakakabilib si Derek. Inamin niyang minaliit niya ito noong una, ngunit ngayon ay nagpapasalamat siya rito sa pagtuturo sa kanya ng isang bagay na kawili-wili. Pagkatapos ay agad niyang ginamit ang mismong pamamaraan na iyon laban sa kanya. Hindi gumalaw si Derek dahil madali niya lang makokontrol ang kuryente sa paligid ng kanyang katawan. Tumili si Elente nang bumalik sa kanya ang sarili niyang spell, at sa wakas ay kinuha ni Derek ang pagkakataong ito para tapusin ng tuluyan ang laban. Akmang tatamaan na siya ni Derek ng huling atake nang patunugin ng matanda ang kampana para senyasan ang pagtatapos ng laban. Agad na bumaba si Derek at magalang na yumukod, habang naiwang kinakagat ni Elente ang kanyang labi sa inis. Kinalaunan, pinuri siya ni Elente. Nang gumanti ng papuri si Derek, sinabi niyang magaling din itong mambola. Nang magtanong siya tungkol sa kanyang mga kakayahan, sinabi lang ni Derek na ang isang mersenaryong katulad niya ay kailangang gawin ang lahat para mabuhay. Sinabi ni Elente na gusto niya ang mga masisipag, pero binalaan siya na hindi siya magugustuhan ng kalbo niyang master kung masyado siyang angat. Nagpasalamat siyang muli rito sa dami ng naituro niya dahil may paparating siyang laban na gusto niyang ipanalo. Tiniyak sa kanya ni Derek na sa kanyang mga kakayahan, wala siyang dapat ipag-alala. Gayunpaman, nang ibunyag ni Elente na ang makakalaban niya ay si Isalin, biglang natahimik si Derek. Sa huli ay hinayaan niya na itong umalis, ngunit patuloy niyang inisip kung bakit pamilyar ang pangalan nito. Sa kanya lang biglang napagtanto. Naalala niyang nabanggit na siya minsan ni Isalin. Agad na hinabol ni Elente si Derek at hinawakan ito na parang nahanap na niya ang pag-ibig ng kanyang buhay. Subalit, mas simple ang dahilan ng kanyang pananabik. Si Derek ang nagturo kay Deala. Mabilis niya itong dinala sa kanyang villa at inihayag na gagawin niya ang lahat kung ang kapalit nito ay ang matalo si Isalin. Ipinaliwanag ni Elente na hindi pa rin nakakaabot sa 2-star rank si Isalin. Gayunpaman, hindi pa rin siya maunahan ni Elente rito, kaya nagdesisyon siyang dapat man lang ay manalo siya sa Magic Duel. Kaswal itong tinawag ni Derek na pagiging palaban, ngunit ang katotohanan ay mas masahol pa pala rito. Inamin ni Elente na sa sobrang desperada niyang matalo si Isalin ay hindi siya nag-atubiling gumawa ng masama. Naging selosa at desperada siya, ngunit hindi naging maganda ang mga kinalabasan nito. Kahit gaano pa niya sirain si Isalin, intindihin at yayakapin lang siya nito. Nang tanungin ni Derek kung bakit niya ipinagtatapat ang lahat ng ito, ipinaliwanag ni Elente na ito ang kanyang paraan para ipakita kung gaano siya kaseryoso, kahit na mangahulugan ito ng paglalantad ng sarili niyang kahihiyan. Mayroon siyang gustong itanong. Nang hayaan siya ni Derek na magpatuloy, binanggit niyang minsang tumira si Derek sa Duplain Manor at nakita mismo ang kanilang mga kakayahan. Ngayon ay gusto niyang malaman kung ano ang laban niya kay Isalin at kung ano ang dapat niyang gawin para matalo ito. Noong una ay binigyan siya ni Derek ng karaniwang sagot. Sinabi niya na may talento si Isalin at maaari siyang humusay kung matyaga niyang hasain ang kanyang kakayahan. Subalit, isang tingin lang sa mga mata nito ay may napagtanto siya. Hindi niya itinatanong ito para lang makarinig ng mga walang kwentang papuri. Desperada na siya kaya handa siyang humingi ng sagot kahit sa isang mababang mersenaryo. Kaya nagpa siya si Derek na sabihin sa kanya ang totoo. Hindi siya mananalo. Bahagyang nanginig ang mga labi ni Elente, ngunit nanatili siyang buo ang loob. Sinabi niyang gusto niyang manalo kahit mukhang imposible. Nagulat na si Derek pero nagpatuloy pa rin siya. Ipinaalala niya kay Derek na nagawa nga niyang gawing isang mage si Deala. Kung nagawa niya yon, siguradong matutulungan din siya nitong matalo si Isalin. Nang makita ang kanyang determinasyon, inamin din ni Derek na mayroong isang paraan na pwedeng subukan. Gayunpaman, may kailangan muna siyang maintindihan. Sa pag-aakalang bumigay na si Derek, kalmadong sinabi ni Elente na magpatuloy siya. Nagsimula si Derek sa pagbanggit ng mga pamamaraang ginamit niya para turuan si Deala. Sa totoo lang, ang mga pamamaraang iyon ay malayo sa pagiging marangal. Hindi alam ni Elente ang eksaktong detalye, ngunit sinabi niyang handa siyang gawin ang lahat para manalo. Saka ipinaalala ni Derek na isa siyang mersenaryo. Sinabi ni Elente na naintindihan niyang pag-uusapan sila ng mga tao, ngunit iginiit niya na seryoso siyang talunin ang bituin ng buong imperyo. Kung hindi man lang siya magiging numero 1 sa social circle ng Eberstein, ang lahat ay magiging isang ilusyon lang. Ipinilit niyang huwag nitong pagdudahan ang kanyang sinseridad dahil lang sa mga ganoong walang kwentang bagay. Matapos marinig ang kanyang pag-aalburoto, kalmado siyang itinama ni Derek. Binanggit lang niyang isa siyang mersenaryo dahil kailangan siyang bayaran para sa trabaho. Biglang natahimik si Elente at namula ang kanyang mukha sa hiya. Kahit na ganoon, sinabi niyang handa siyang magbayad ng kahit magkano. Habang kinakabahang nagrereklamo ito na biglang uminit sa kwarto, tahimik namang naghahanda si Derek sa kanyang sarili. Dahil kung tuturuan niya ito, gagamit siya ng totoong malupit na pamamaraan, isang pamamaraang kapantay ng level ng kanyang determinasyon.